Tayo po ay manalangin, mga mahal na kapatid. Yuko po natin ating mga ulo. Pupurihin ka aming Diyos, buhay, dakila. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Hindi ka nagbabago noon ngayon, pagpakailanman. Nanatili kang tapat, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Lord, lubos po ang aming pagpasalamat sa iyo sa buhay na patuloy naming natatanggap. Patuloy kaming gumigising sa bawat araw. Taglay ang kalakasan mula sa iyo, taglay ang pag-asa, pananampalataya, at ang pag-ibig, Panginoon, aming tinanggap sa iyo. Kaya sa hapon na ito, taglay ang tatlong bagay na ito, Panginoon, ibinigay mo sa bawat isa amin. Ay kami ay narito sa hapon na ito sa iyong gawain upang gawin muli, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay, upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay pasalamatan. At kami, Panginoon, ay muli na tumanggap ng iyong salita. Mag-enjoy, Panginoon, ano man na nais mo sa amin, ito nawa ay mangyari sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, marahil maraming mga panalangin na nais na ipaabot sa iyo. Unang-una na kanina, Panginoon, na mayroon nagpaabot ng kanilang pag-request para ipanalangin sa biyahe ng aming mga kapatid, Brother Gideon, Sister Guy, Brother Jojo, Panginoon, Brother Benjo na nandoon. Marahil di namin alam kung nasaan na silang dako, Panginoon, pero alam namin na ikaw ang mag-iingat sa kanila. Ikaw ang gagabay sa kanila, Panginoon, sapagkat ang kanilang layunin ay isang mainam na bagay, Panginoon. Dahilan kung ito ay magiging maayos, Panginoon, wala ng cancer sa aming kapatid, Sister Guy. Hayaan nawa, Panginoon, ang kanyang buhay ay mapaglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras din naman na ito, Lord, amin din naman dalangin sa iyo ang aming kapatid, Bardante, nagpaabot kanina. At tila baga, Panginoon, iniisip niya na hindi niya magagawang tumayo para maglingkod sa iyo. Pero salamat pa rin, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, Panginoon, sa iyong pagpapagaling na iyong binibigay sa iyong mga anak, especially sa aming kapatid, na sa ngayong araw na ito ay nagamit, Panginoon, para pangunahan kami sa pagpupuri, sa pag-awit, at bilang MC ang aming kapatid, ay nawa, Panginoon, higit mo pang gamitin sa ministeryong ito, Panginoon. At maging man sa bawat isa amin na nandito. So, di ko man alam, Panginoon, kung sino mayroong mga dalangin pa. Marahil, Lord, kanilang tinataas ang kanilang mga kamay para yung makita. Sabi pa nga, Panginoon, let your request be made known unto God. At gayon ang kanilang ginagawa, Panginoon, sa pananampalataya. Ginagawa nila, Panginoon, itaas ang kanilang mga kamay bilang tanda na yung alalahanin sila, Panginoon, sa gabing ito, na yung papakinggan ang kanilang mga dalangin at abutin at bigyan ng katuparan, Panginoon, anuman ito na kanilang dinadalangin. Kaya sa oras na ito, Lord, amin din naman dalangin sa iyo na ang buong gawain na ito, ang munting midweek service, Panginoon, ay pagpalain mo sa gabing ito, sa pamamagitan din naman ng iyong mga salita, Panginoon, na aming pag-aaralan at pag-uusapan sa gabing ito, ay magawa, Panginoon, na abutin ang aking mga kapatid at maging pagpapala ito, Panginoon. Marahil simple lamang ito, Panginoon, pero alam ko na sa kasimplihan ay maaaring magpahayag ka sa bawat isa amin. Kaya, Panginoon, lahat ng ministeryo na ginagampanan ng bawat isa amin sa gabing ito, ikaw po nawa ay mahigit pa na mapapurihan at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo at binabalik lamang sa iyong banal at dakilang pangalan. Sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say Amen? Amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. At hinayin ko ang bawat isa sa pagbasa ng salita ng Diyos. At basahin po natin sa Isaiah chapter 55, verse 6 to 11. Sabi rito, mga mahal na kapatid, seek ye the Lord while He may be found, and call ye upon Him while He is near. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth,
and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. And Philippians chapter 2, verse 5, mababasa natin dito. So di ko na binasa yung verse 1 to 8. So verse 5 na lang po, mga mahal na kapatid. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Can we say amen? At malaya pong makakaupo ang bawat isa. At salamat po sa biyaya ng Diyos, mga mahal na kapatid, na tayo po ay nakakapagpatuloy at nandito tayo sa gabing ito para muli ay magsama-sama. Amen? Para muli ay makapakinig ng salita ng Diyos. At marahil ay, sabi ko nga mga mahal na kapatid, sa panalangin kanina, marahil simple lang ito. Ito ay marahil pagpapaalala sa atin na kagaya po ng ating binasa, ay pinapakita dito mga mahal na kapatid, kung ating muling babasahin. Marahil ay batiin ko muna kayo ng isang pinagpalang gabi, hapon. So kaya ako nagtanong, Brother Jeff, kasi di ko alam kung sino yung sumundo or ano yung ginamit mo na sakyan. Okay. Di ko alam kung chinat mo si Brother Jeric. Di. Okay. So akala ko kasi chinat si Brother Jeric kanina para sunduin yung ating kapatid kasi yung kotse po ng ating kapatid, Brother Jeff, ay ginagamit po ng aming mga kapatid, Brother Gideon, papunta ng Maynila para sa PIT or CT scan ng ating kapatid, Sister Guy. Pero ganun pa man, marahil pwede namang mag-live streaming yung pamilya ng ating kapatid. At sa oras na ito, kung meron pa mga announcement, siguro mamaya na lang po pagbigay sa ating kapatid, Brother Ryan. At kanina nga po, doon kami sa likod ay biglang, ano ba yung tawag sa nasindak? Na nagulat, mga mahal na kapatid, nagkagulatan doon sa likod. Kasi nakalimutan po ng ating kapatid, Brother Ryan, na nagsabi siya sa akin last week na ako yung mag-share ngayon. So naganda din siya, mga mahal na kapatid. So inisip ko nga kanina, sabi ko, bigay ko na lang siguro sa ating kapatid. Pero sabi naman niya ay makakapagpahinga siya kasi mamaya ay babiyahe po sila madaling araw. So all things work together for good, mga mahal na kapatid. At salamat naman sa biyaya ng Panginoon na siya ay nagbibigay ng kanyang mga salita para ipaabot sa bawat isa sa atin. So sa oras na ito, mga mahal na kapatid, ay kung pamagatan ng ating paksa sa gabing ito na think his thoughts. So, isipin natin ang kanyang kaisipan. Think his thoughts. So, meron ako ditong subtitle na When a Man Thinks the Thoughts of God. So, kapag ang isang tao ay inisip ang kaisipan ng Diyos. So, pagka pinag-usapan ng kaisipan ng Diyos, ito ay ang kanyang kalooban, mga mahal na kapatid. Kaya, sabi rito sa Isaiah chapter 55, verse 6, so sabi rito mga mahal na kapatid, seek ye the Lord while He may be found. So hanapin daw natin, nagpapayo sa Isaiah sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos, na hanapin daw natin ang Diyos habang siya ay masusumpungan. So seek ye the Lord while He may be found, and call ye upon Him while He is near. So ang bagay na ito, ang salitang ito, mga mahal na kapatid, ay hindi man lamang sasagi sa atin, although sa isang tao ito ay likas na maghanap sa Diyos, kagaya po ng malimit nating mapakinggan na ang tao ay likas sa kanila na maghanap ng kanilang masasamba, maghanap ng kanilang Diyos. Dahilan alam natin, ang Pilipinas na lang po, mga mahal na kapatid, ay marahil alam natin na yung mga ninuno natin sa laman ay sila ay mayroong mga tinatawag na kanilang mga Diyos. Tinawag na bathala at kung ano-ano pang mga Diyos, mga mahal na kapatid, Diyos-Diyosan, na kanilang tinatawagan dahilan ang tao ay likas na humanap ng kanilang sasambahin. Ito ay inilagay ng Diyos doon sa
sa pagkataong loob ng isang tao. Dahilan nga doon, pa lamang sa Garden of Eden, mga mahal na kapatid, makikita na natin na ang Diyos at si Adan ay mayroong fellowship. Kaya ang bagay na ito, sa verse 6, "Seek ye the Lord while He may be found." Pagpapaalala na kung paano doon sa Old Testament, mga mahal na kapatid, ay ang tao ay malimit. Diba? Marahil malimit silang maghanap sa Diyos dahilan ang kanilang hinahanap ay kung ano yung nilalaman at pinipita ng kanilang laman. So ang tao ay likas rin naman na hanapin yung mga bagay na ayon sa kanilang pangangailangan. Kaya nga mga mahal na kapatid, sa Matthew chapter 6, di ba? Matthew chapter 6, na "Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." So malimit na ang tao ay maghanap, kahit nga tayo mga mahal na kapatid, kung hindi tayo nagiging spiritual daily, ang nangyayari sa bawat isa atin, from Monday to Saturday, ay ang hinahanap natin ay ang ayon lamang sa pangangailangan ng ating mga pisikal na pangangatawan. Pero dahilan mayroong salita ng Diyos na ibinabahagi sa bawat isa atin, nagagawa natin, paggising natin sa umaga, hinahanap natin ang kanyang mga salita. Pero ng panahon na hindi pa natin nasusumpungan ng Diyos, di ba? Nung tayo ay mga nandoon pa sa pagiging Katoliko, ikaw ay mag-sign of the cross, okay na. Pwede ka nang pumaroon kung saan-saan na hindi sinusunod yung salita ng Diyos na ikaw ay humingi ng payo sa Diyos kung ano ang gagawin mo sa buong maghapon. So nais ko lamang ipakita mga mahal na kapatid na yung kalagayan ng tao bago masumpungan ang kalooban ng Diyos ay napakaraming mga bagay na hinahanap. Kaya sabi rito sa verse 7, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord." So, nais ipakita na Isaiah na yung mga masasamang tao, yung mga unrighteous, ay kinakailangan nilang i-forsake o kaya iwanan yung kanilang mga makataong daan at mga hindi matuwid na mga kaisipan. So bakit ba ito ipinapakita sa atin mga mahal na kapatid? So habang ito ipiniprepare ko po mga mahal na kapatid, bakit nga ba kinakailangan nating isipin ang kaisipan ng Diyos? Bakit ba natin kinakailangan bulayin, hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Dahilan okay lang naman kung iisipin natin bilang isang tao na isang normal na tao. So pag-usapan natin, normal na tao, hindi isang mananampalataya, okay lang na mabuhay sa ibabaw ng lupa, magtrabaho, mag-aral, kumain, manood ng TV, gumamit ng cellphone at kung ano pang mga bagay na hindi iniisip ang kalooban ng Diyos. At nakakalungkot kung merong mananampalataya na ganyan ang kalagayan sa bawat araw ng kanilang buhay. Di ba? Dahilan alam na natin ito, malimit na natin napapakinggan, sabi pa nga sa Joshua chapter 1 verse 8, bulayin natin, basahin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. At nang sa gayon, magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. So dito, mga mahal na kapatid, sa verse 8, "For my thoughts are not your thoughts." So pinakita ni Isaiah na yung kaisipan ng sangkatauhan ay hindi kaisipan ng Diyos. Basahin natin sa Tagalog, mga mahal na kapatid. Tulungan nawa ako ng Diyos paano ito simulan at paano ito i-deliver, mga mahal na kapatid. Sapagkat, sabi ng Diyos, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. So diyan natin makikita, mga mahal na kapatid, sa panahon na nagdaan, na napakalayo ng pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. So nawa makita natin ito na ganoon kalayo yung pagitan ng Diyos dahilan sa pagkakasala ng tao doon sa Garden of Eden. Dahilan kay Eva, mga mahal na kapatid, dahilan sa hindi niya pag-iingat o pagsunod sa kalooban ng Diyos, lumayo yung kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos
at lumayo yung lakad ng tao sa nais na ipagawa na paglakad ng Diyos sa mga tao, mga mahal na kapatid. So, sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. So, paano kaya ito, mga mahal na kapatid, kagaya ng ating title ay Think His Thoughts. Nagagawa kaya natin ito sa bawat araw ng ating mga buhay? O naaalala lang natin yung kaisipan, yung kalooban ng Diyos sa panahon na mayroon ng gawain kung kailan malapit na yung pagkakatipon. Malapit na naman yung salita ng Diyos ay kinakailangan kong magbasa. Kinakailangan kong maghanda. Pero ang nais kong puntuhin, mga mahal na kapatid, sa gabing ito, ay kung paano natin maihanda ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. So, basahin muna natin ito hanggang verse 11. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth. So hindi raw bumababa yung ulan at yung niebe, mga mahal na kapatid, mula sa langit papunta sa lupa, na hindi ginagawa yung purpose nito, mga mahal na kapatid. Na hindi dinidiligan yung mga pananim, yung mga buto sa ibabaw ng lupa. In verse 11, ay magiging gayon yung salita ng Diyos. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, and it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please. So ito po, mga mahal na kapatid, ay gusto ko pong bigyan ng diin sa gabing ito, na ang bawat salita ng Diyos na kanyang ipinapahayag sa bawat isa atin, na ito'y ating nauunawaan, hindi ito mauunawaan lang natin na hindi magbibigay ng kapurihan sa Panginoon at hindi isasagawa yung kanyang layunin sa bawat isa atin. At sa Philippians 2, paalala, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So sa panahon pong nagdaan, napakahirap maabot o maunawa ang kaisipan ng Diyos. Pero sa panahon natin, mga mahal na kapatid, nagkaroon na ito ng pagbabago. Nais ko lang munang basahin Romans chapter 3, verse 23. Alalahanin na ulit natin ito. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala. So sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi naabot kung ano yung nais na kalooban ng Diyos ng sangkatauhan. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi naabot ng tao, mga mahal na kapatid. Marahil meron naman piling-pili. Piling-pili, mga mahal na kapatid, yung mga tao na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron kaya tayong may isip na merong nakagawa ng bagay na ito. So, kung pwede ko bang kunin, mga mahal na kapatid, ang bagay na ito, marahil kunin natin, yamang ito yung pinag-uusapan na natin, lahat ay nangagkasala at di nakaabot. Pero mayroong mga tao, mayroong mga piling, mga lingkod ang Diyos na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sa kabila na yung tangkatauhan ay nahulog na sa pagkakasala. So ang unang-una, mga mahal na kapatid, ay makikita natin dito si Enoch. Sa Genesis chapter 5, verse 21 to 24, sabi rito, mga mahal na kapatid, and Enoch lived 65 years and begat Methuselah. So 65 years muna yung dumaan sa buhay ni Enoch bago siya nagkaroon ng anak. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. So ngayon ko lang ito biglang tumaginting sa aking isipan na yung 65 years pala ni Enoch, mga mahal na kapatid, ay parang ang pinapakita, mga mahal na kapatid, na hindi pa siya lubusang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya, marahil siguro, kaya siya nakapag-asawa. So sabi rito, and Enoch walked with God after he begat Methuselah. Basahin natin sa Tagalog. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos
pagkatapos na maipanganak si Matusalem or si Metusela na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So nandiyan mga mahal na kapatid, makita natin na si Enoch ay hindi naman lubusan talaga mula sa kanyang pagkabata, ay kagaya na marahil siguro na napapakinggan natin na yung buhay ni Enoch sa verse 23, in all the days of Enoch were 360 and 5 years. So 365 years, yung buhay ni Enoch, mga mahal na kapatid, nang siya ay mabuhay sa ibabaw ng lupa. And verse 24, lumakad siya kasama ang Diyos at siya ay hindi nasumpungan dahil siya ay inagaw na ng Diyos. So, malimit kasi pala na nagagamit ito, kahit kanina, ito yung kaisipan ko, mga mahal na kapatid, na yung 365 years na mabuhay si Enoch ay inialin tulad natin sa isang taon ay 365 days na nandoon ay kasama ni Enoch ang Diyos. So, marahil pwede tayong i-correct mamaya ng ating kapatid. Kasi pagbasa ko nung verse 22, and Enoch walked with God after he begat. So, lumakad siya. So, marahil pwede ako magkamali sa bagay na ito. Pero ang nais kong ipakita, mga mahal na kapatid, sa kabila na yung tao ay nahulog na sa pagkakasala, di ba? Lumayo na ng lumayo yung kaisipan ng Diyos, pero nananatili na ang Diyos ay naghahanap pa rin ng mga tao na handang sumunod sa Kanya. So si Enoch, mga mahal na kapatid, ay nabuhay kasama ang Diyos, lumalakad siya, at iniisip palagi kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Napakahalaga na makita natin na mayroong mga tao doon sa Old Testament na masigit nilang pinapahalagahan ang paglilingkod sa Diyos, kung ano ang magiging kalugod-lugod sa Diyos, kaysa sa mga bagay na meron sa ibabaw ng lupa. So, nasumpungan si Enoch, mga mahal na kapatid. Nasumpungan ni Enoch ang kaisipan ng Diyos sa kanyang buhay. Nasumpungan ni Enoch kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi ito pinalagpas ng Diyos na hindi siya bigyan ng mainam na kalalagayan sa kanyang buhay. Diba? Dahilan si Enoch ay inagaw ng Diyos at hindi nakaranas ng kamatayan. So yan po, marahil makita po natin, mga mahal na kapatid, lalong-lalo na tayo bilang mananampalataya na hinihintay natin ang pag-agaw, ay meron tayong mga example sa banal na kasulatan na makikita na kapag ginawa natin ang bagay na ito, ay sigurado tayo na hindi natin mapapalampas na tayo ay makasama sa pag-agaw na darating. Amen. So ang bagay na ito, si Enoch mismo, mga mahal na kapatid, ay isang palatandaan sa atin na ang Diyos, kapag ka nalugod, mga mahal na kapatid, ay magagawa niya ang mga imposibleng bagay sa kaisipan ng tao. So isa pa, mga mahal na kapatid, sa Genesis chapter 6, abante tayo ng isang chapter from verse 1. So matapos na si Enoch ay marapture, lumipas yung ilang mga panahon, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them. So nagkaroon na ng intermarriage, mga mahal na kapatid, sa panahon na ito. Dahil alam natin, mula kay Adan, yung pinaka-pure na lineage ay papunta lamang doon kay Noah. Si Noah yung pinakapanghuli, mga mahal na kapatid, na pure. At yung asawa ni Noe, mga mahal na kapatid, ay hindi na pure mula sa lahi ni Adan. Ito ay nagkaroon na ng paghahalo ng kanilang dugo. And it came to pass when men began to multiply. So yung daughters were born unto them. Verse 2, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose. So sa Tagalog na lang siguro, mga mahal na kapatid, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga anak ng tao. So alam na, marahil di ko na paliwanag yung pagkakaiba niyan, mga mahal na kapatid. Dahil malimit na rin naman natin mapakinggan yan. Verse 3, and the Lord
At ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi na makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. So nagkaroon ng pangungusap ang Diyos sa panahong ito, mga mahal na kapatid, na yung kanyang espiritu ay hindi na makikipagpunyagi, hindi na makikipag-fellowship. My spirit shall not always strive with man, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So nagkaroon na ng limitation, mga mahal na kapatid, yung buhay ng tao kung paano siya mabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dahilan merong nakita ang Diyos sa kalalagayan ng puso ng mga tao. Verse 4, mayroong mga higante sa panahon na yon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, ay magkakaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. And verse 5, ito yung nakita ng Diyos, mga mahal na kapatid, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So yung puso ng tao, mga mahal na kapatid, ito ay makikita natin na kung paano yung yung tao ay composed ng, ano ba yung tawag doon? Yung spirit, soul, and body, mga mahal na kapatid, na yung laman ay makikita natin dito, na ito yung mga natural senses lamang, mga mahal na kapatid. Ito yung smelling, hearing, seeing, at marami pang iba. At yung sa kaluluwa naman, mga mahal na kapatid, makikita natin dito, ito yung sinabi ng prophet na imagination, reasoning, memory, conscience, and affection. At dito, mga mahal na kapatid, nakapaloob yung nakita ng Diyos na yung every imagination of the thoughts of His heart was only evil continually. Nakita ng Diyos na yung kaluluwa ng tao na kanyang nilikha ay napupuno na lamang ng mga bagay na mayroong kinalaman sa kasamaan dito sa ibabaw ng lupa. Higit na nakita ng Diyos ang bagay na ito, mga mahal na kapatid, kaya nakita niya, nasabi niya sa verse 3 na yung kanyang espiritu ay hindi na muling makikipagpunyagi sa tao. At malimit din naman natin ito, mga mahal na kapatid, na mabulay sa panahon na tayo ay nagkukulang sa Panginoon. Di ba? Kung ating makikita kapag kami nakagawa tayo ng mali sa harapan ng Panginoon, tila baga yung presensya ng Diyos, tila baga na yung bagay na pagkalalim ng relasyon natin sa Diyos ay tila baga medyo nagkakaroon ng pagbabago. Dahilan yung imagination natin ay napupuno ng mga bagay na hindi ayon sa kaisipan at sa kalooban lamang ng Diyos. Kaya sabi sa verse 6, sabi rito sa verse 6, mga mahal na kapatid, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa. At nalumbay sa kanyang puso. In verse 7, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa ipapuwid sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. So nakakalungkot nga naman talaga, mga mahal na kapatid, na makita na yung nilalang mo ay ganoon yung purpose dapat na magbigay ng kapurihan sa iyo, pero yung mga bagay na kanilang ginagawa ay hindi na sumusunod ayon sa iyong plinano before the foundation of the world. And verse 8, salamat na lamang, mga mahal na kapatid, dahilan sa kabila ng ganitong kalagayan ng sangkalupaan sa panahon na yon, mga mahal na kapatid, ay meron pa ring isang tao na nakita ang Diyos na makapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Minsan mapapaisip tayo, mga mahal na kapatid, kapag ka ang panahon na tila baga ay hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, ano kaya yung magiging desisyon ng bawat isa atin? Isang kataga, marahil itong pangungusap na ito ay hindi ko talaga ito malilimutan. Way back, nung ako ay bago pa lamang sa paglilingkod sa Panginoon, tinanong po ako ng ating kapatid, Brother Ryan noon, Brother Chad, paano kung makita mo na ako ay hindi na naglilingkod sa Panginoon? Ano yung gagawin mo? Magpapatuloy ka pa kaya sa paglilingkod sa Diyos?
So ang gusto niyang ipakita, mga mahal na kapatid, na tila baga yung bagay na nangyayari sa iyong paligid ay hindi na umaayon sa kalooban ng Diyos, ipagpapatuloy mo pa kaya yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Diba? Halimbawa, yung nakaakay sa iyo ay tumigil na sa paglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy ka pa kaya sa paglilingkod sa Panginoon? O kaya yung kasintahan mo, diba? Na tila bagayan yung inspirasyon mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi na naglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy ka pa kaya? Yung pamilya na lang natin, mga mahal na kapatid. Dahil sa panahon na ito ni Noah, mga mahal na kapatid, si Noah, nangaral siya, hindi siya pinakinggan ng tao, inalimura siya, pinagtawanan si Noah, dahilan nga naman, gumagawa siya ng arka doon sa pinakamataas na bahagi, na kung saan walang tubig, mga mahal na kapatid. Diba, lahat ng bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, inalipusta, pinagtawanan, at kung ano pang mga pananalita ang naranasan ni Noah, ay higit pa rin, mga mahal na kapatid, na mas matimbang sa kanya kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero tayo minsan, mga mahal na kapatid, makapakinig lang ng kaunting salita mula sa ating mga mahal sa buhay, hindi na natin maipaliwanag kung ano yung naiisip natin. Mali-mali na yung mga desisyon natin, mga mahal na kapatid. Pero kung ating patuloy na iingatan ng salita ng Diyos, marahil ito ay mahirap, mga mahal na kapatid, pero ito yung bagay na nais na ipakita sa atin. Kagaya ni Noah, mga mahal na kapatid. Sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang paligid, tinayuan niya yung salita ng Diyos na makapagliligtas sa kanyang pamilya. So, verse 9, these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. So, si Noah din po, mga mahal na kapatid, ay lumakad kasama ang Diyos. So, nais kong basahin ang quotation, mga mahal na kapatid, ng prophet. So, before there was a world, alam ko na nayanda na ng ating kapatid, sa question and answer. So, before there was a world, yung pinakauna. Sabi rito, before there was a world, before there was a planet, so simple lang naman ito, before there was a sun, before there was a moon, or before there was a light, before there was anything, when it was still God, na sabi ng prophet dito, nang wala pang anumang bagay na kanyang nililika, kundi ang Diyos lamang ay nandoon. Yung Diyos at yung kanyang kaisipan, mga mahal na kapatid, God and His thoughts, the eternal thoughts of God choose you by predestination. So gustong ipakita ng propeta, mga mahal na kapatid, bago pa niya nilikha ang mga bagay, yung langit at ang lupa, ay nandoon na yung Diyos at yung kanyang kaisipan. Pero ang nandoon sa kanyang kaisipan ay ang bagay na kanyang pinili ay nandoon ka doon, mga mahal na kapatid. So pinapakita niya na bago pa magkaroon ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa, bago pa mahulog si Adan, si Eva sa pagkakasala, mga mahal na kapatid, nakita na niya yung bawat isa sa atin. Na tayo itinalagana na ng Diyos, mga mahal na kapatid. God chose you by predestination, by foreknowledge, to know that you would be on earth, to know there would be sin. At sa pagpapatuloy pa niyan, mga mahal na kapatid, ay makikita natin, kahit di na natin ituloy, ang gustong ipakita ng prophet ay nandito tayo, nakita na ng Diyos na tayo naglilingkod sa Kanya. Amen. So simple lamang ito, pagpapaalala sa atin, mga mahal na kapatid, na tayo itinalaga ng Diyos na nandoon na tayo sa Kanyang kaisipan. So think on His thoughts. Isipin natin yung kaisipan ng Diyos. Marahil meron sa atin dito na di-discourage na, mga mahal na kapatid, pero isipin natin na bago pa man naglikha ang Diyos, naisip na ng Diyos ang bawat isa sa atin.
Amen. Naisip na tayo ng Diyos, mga mahal na kapatid, nandoon yung kasalanan. There would be sin na nandiyan. Pero mayroon palang isang mananampalataya na magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. So mayroon pang isang tao, Abraham, mga mahal na kapatid. Genesis chapter 17, verse 1 to 14. So and when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. So ito kasi minsan, mga mahal na kapatid, kapag yung isang paksa o kaya yung bagay na binabasa natin ay tila baga pagpapaalala na lang, mga mahal na kapatid, ay alam na natin to, pero balikan lang ulit natin na nang tawagin si Abraham, mga mahal na kapatid, sabi rito ng Diyos, I am the Almighty God, walk before me, at ikaw ay magpakabanal. Sa Tagalog, basahin natin. Sabi rito, at nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. So isa na namang tao ng Diyos, isa na namang tao sa ibabaw ng lupa na kinakatagpo ng Diyos na nais niya na magbigay ng kaluguran sa kanya. Sabi rito sa verse 2, at ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. So mayroong covenant. I will make covenant. Makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. Verse 3. So nang mapakinggan ito ni Abraham, siya ay nanikluhod sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Verse 5. At hindi natatawaging pangalan mong Abraham, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming mga bansa. So nandito, mga mahal na kapatid, malimit naman natin itong mapakinggan na yung Diyos na tumawag kay Abraham, mga mahal na kapatid, dati yung kanyang pangalan ay Abram, nang makipag-covenant ang Diyos sa kanya, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Yung dating Abram ay naging Abraham, yung kanyang pangalan. Sabi rito, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations. At sa verse 9, mababasa natin dito, and God said unto Abraham, thou shalt keep my commandment, therefore, thou and thy seed after thee in their generation. So sa madaling salita, mga mahal na kapatid, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham dahilan meron siyang gustong baguhin sa buhay niya at at the same time, yung purpose ng Diyos, mga mahal na kapatid, ay magkaroon ng katuparan sa buhay ni Abraham. So nandito sa verse 10, mababasa natin, mga mahal na kapatid, na mayroong confirmation na ibinigay ang Diyos kay Abraham. So sabi rito, ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin at sa inyo at ng inyong binhi pagkamatay mo. So bago, mga mahal na kapatid, magpatuloy si Abraham sa bagay na nais ng Diyos na siya ay lumakad, nakasama ang Diyos at maging banal sa paningin ng Diyos, mayroon munang confirmation na mangyayari sa kanyang buhay. At ano yon, mga mahal na kapatid? Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. So makita natin dito, mga mahal na kapatid, na nagkaroon ng tanda yung pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, na kinakailangan tuliin ang bawat lalaki sa inyo. Ano ba yung pagtutuli, mga mahal na kapatid? Kung may search nyo yan, mga mahal na kapatid, ito yung pag-aalis ng ilang bahagi ng skin. So alam nyo naman siguro to, mga mahal na kapatid. Aalisin yung maruming bagay. So sabi pa nga, mga mahal na kapatid, ito ay isa sign of purification. Ito ay isang tanda ng paglilinis, mga mahal na kapatid. So ito ay tanda kay Abraham ng confirmation, mga mahal na kapatid,
para siya ay makalakad sa harapan ng Diyos na isang malinis at isang banal na tao, mga mahal na kapatid, sa ibabaw ng lupa. So sa verse 11, sabi pa rito, at kayo'y tutuliin sa laman ng iyong balat ng masama at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa iyo. So bakit ba kinakailangan pang gawin ito ng Diyos kay Abraham, mga mahal na kapatid? So mayroong kinalaman ang kanyang layunin sa buhay o sa bayan ni Israel, mga mahal na kapatid. Dahil ito ay isang tanda na kanilang patuloy na iniingatan marahil sa atin. Ito ay hina-extend pa rin, mga mahal na kapatid, na sabi nga ni Apostol Pablo, kung nasumpungan mo ang Diyos na hindi tuli, manatili kang hindi tuli. So ang nais lamang ipakita, mga mahal na kapatid, na kung saan mo nasumpungan ang Diyos at nagagawa mo yung bagay na nais niyang ipagawa sa buhay mo, manatili ka doon. Diba? Pero kung mayroong bagay na tila baga gustong ipagawa pa sa iyo sa buhay mo, gawin natin yung bagay na ito. So si Abraham, mga mahal na kapatid, ay isa pa. So 3 na po yung nabanggit natin. Si Enoch, si Noah at si Abraham na nakagawa ng bagay na ito na nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. So next kong basahin pa sa pang quotation, Sister Ann. Now, but what a man will do? Ano yung gagawin ng isang tao? Sabi rito, now, but what a man will do? Ano yung gagawin daw ng tao? He will hear something and keep moving. So, his paper. Well, now, you'll never find Christ moving your papers. So, meron kasi itong kinalaman, mga mahal na kapatid, sa kaisipan ng isang tao. Ating pagpapatuloy muna, you have to move your thoughts. Bago mo daw mapagalaw yung isang papel, di ba? Bago mo mapagalaw yung isang papel, kinakailangan mo munang pagalawin yung iyong kaisipan. You have to move your thinking. So ano ba yung thinking, mga mahal na kapatid? Kinakailangan magkaroon muna ng pagbabago sa iyong kaisipan. Dahil ang sabi rito doon sa pangalawang bahagi, you'll never find Christ moving your papers. Hindi yung masusumpungan na si Kristo yung magpapagalaw niyan. Bawa yung papel na ito, gusto mong papuntahin dito. Di ba? Kinakailangan mo munang paganahin mo yung kaisipan mo bago ito gagalaw kung ano yung bagay na nais mong gawin doon sa bagay na yon, mga mahal na kapatid. So you have to move your thinking and get away from reason and move your thoughts from your own way of thinking to what God thinks. So kinakailangan daw natin baguhin yung ating kaisipan patungo doon sa bagay na nais na ipagawa ng Diyos sa buhay mo. So ang nakita ko dito, yung Romans chapter 12, mga mahal na kapatid. Kung ating babasahin, yung Romans chapter 1, Romans chapter 12, verse 1. Sabi rito, mga mahal na kapatid, sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So bago yon, sabi sa verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So bago daw natin magawa yung kalooban ng Diyos, bago natin maipresenta yung sarili natin, mga mahal na kapatid, magkakaroon muna ito ng pagbabago. Magkakaroon muna ng renewing. Magkakaroon muna ng transformation yung ating kaisipan. Nang sa gayon, magawa natin kung ano yung bagay na nais at perfect will ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang kagaya natin bilang isang mananampalataya, mga mahal na kapatid, nang tayo ay hindi pa
O kaya bago pa lang tayo na naglilingkod sa Panginoon, bago pa lang tayo nakakakilala sa Kanya, napakarami pa ng ating mga kaisipang tinanggap mula doon sa una nating relihiyon. Diba? Yung mga tradisyon, yung mga pamahiin, mga mahal na kapatid, na minsan pa nga, yung mga pamahiin na yan ay minsan nadadala pa natin. Diba? Nung nakaraan na lang nga, merong isang kaibigan tayo, mga mahal na kapatid, na nagbayad ng, sabihin pa natin, ng utang dahil ang tulog yung anak namin, bawal daw kunin yung pera, bawal daw abutin, kaya inilagay na lang niya doon sa ilalim nung, may napapatungan, nilagay na lang sa ilalim, kasi bawal daw kunin yung pera kasi may tulog. Diba? So may mga kaisipan, may mga tradisyon, mga pamahiin pa rin tayo na dala-dala na hindi pa natin nababago, mga mahal na kapatid. Na kung titingnan natin, hindi ito yung lubos na kalooban ng Diyos. Diba? At napakarami pa kung titingnan natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. Pero ang nais ng Diyos sa bawat isa atin, ang isipin natin ay ang kanyang mga salita. Diba? Ano ba yung mga kaisipan ng Diyos na mababasa natin? Unang-una na yung binanggit ko, yung Joshua chapter 1, verse 8. O, basa natin doon, basahin natin, bulayin natin ang salita ng Diyos. Thou shalt meditate therein day and night. So, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. So, think on His thoughts. Ano ba yung kaisipan ng Diyos? Bakit ba niya ito sinabi? Kung uunawain natin ito behind the line, or between the line, mga mahal na kapatid, makikita natin ito na hindi ito para lamang sa kabigatan natin na gawin yung pagbabasa ng salita ng Diyos na mabigat naman sa atin. Kundi dapat maintindihan natin na kaya ito pinapangusap ng Diyos dahilan para rin sa ikabubuti ng bawat isa. Pero yung minsan di ko maabot ng aking isipan, bakit di natin ito magawa? Yung ilan sa atin, mga mahal na kapatid, bakit di magawa ang bagay na ito? Kaya yung nakita ko, mayroong kinalaman sa kalagayan ng kanilang kaluluwa. Dahil yung kaluluwa, yung imagination, yung reasoning nila ay malayo sa nais na ipakita ng Diyos sa kanilang buhay. Imagination, reasoning, di ba? Memory, yung konsensya nila, yung affection nila sa salita ng Diyos ay tila baga napakalayo na, mga mahal na kapatid. Kaya nag-iisip ako, mga mahal na kapatid, okay lang ba i-share ko ang bagay na ito? Okay lang ba na ipahayag ko ito na tila baga hindi pa man ito lubos nating nararanasan? Pero ang inisip ko na lang sa Panginoon, Lord, kaya ko ito babahagi sa gabing ito para maging paalala at maging guide sa bawat isa atin na mayroong nais na ipagawa ang Diyos sa bawat isa. Sa bawat araw ng ating mga buhay, we need to think always. Thinking the thoughts of God, yung kalooban ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. At sakto, isinare po ng ating kapatid, yung ang kalooban mo, yung mangyari, mga mahal na kapatid. Salamat sa inspirasyon ng awit na yan, mga mahal na kapatid, na yung kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay natin. Pero sabi nga nung binasa natin kanina, palaging yung reasoning natin ay lumalaban sa nais na ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Minsan na lang nga sa mga pananamit natin, maraming reasoning ang dumadaan, maraming reasoning yung dumarating sa atin, at nahihirapan tayong magdesisyon at gawin yung kalooban ng Diyos. Alam nyo na po yung mga bagay na yan, mga mahal na kapatid. Napakarami pa mga bagay na nais ng Diyos na baguhin sa bawat isa atin. We need to think always kung ano yung nasa kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. And before the foundation of the world, mga mahal na kapatid, bago pa siya maglikha ng langit at ang lupa, tapos nang makita ng Diyos yung mga bagay na nangyari o kaya mangyayari dito sa ibabaw ng lupa.
Kaya pala, wala po tayong mairarason sa Diyos. Kaya nasabi niya, mga mahal na kapatid, doon sa Isaiah chapter 55, my ways, o kaya for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. Diba? Napakalayo ng kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao at yung mga lakad natin. Kaya sinabi niya, mga mahal na kapatid, pagsisihan natin yung mga bagay na ito at magpasimula tayong hanapin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, medyo nag-i-struggle ako ngayon kasi nung sharing kami nila Brother Jeff nung nakaraan, sinisikap kong ayaw sanang mag-rebuke, mga mahal na kapatid. Ayaw kong magsaway. Kaya naninibago din ako sa bagay na ito. Pero sinisikap ko, mga mahal na kapatid, na gawin kung ano yung bagay. Kasi hindi ito dahilan sa kanila, kaya ginagawa ko yung bagay na ito. Ayoko sanang magsaway, ayokong negatibo yung bagay na may bahagi ko sa bawat isa. Kaya sinisikap ko maging positibo, the way I deliver the Word of God, mga mahal na kapatid. Pero tila bagay yung mananampalataya, hindi sanay sa bagay na aking ginagawa. Tahimik yung iba. Kaya habang nandyan ako kanina, naghahanda, daming iniisip sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong magiging outcome nung paksang ito, mga mahal na kapatid. Pero positibo pa rin yung iniisip ko na yung bagay na salita ng Diyos, sino man yung anuman uri ng pagtuturo o pangangaral, kung mayroong mga anak ng Diyos na pinili para makinig sa salita na yan, sila ay aabutin at sila ay pagpapalain. Amen. Kaya mga mahal na kapatid, sabi pa rito, so isa pang quotation. So, paragraph 134 ng Just Once More, Lord, 1963. Sabi rito, and the only thing you have to do, ito namang yung kinakailangan mong gawin, to know He is here. And the only thing you have to do, ito lang yung kinakailangan mong gawin nang malaman na ang Diyos ay nandirito, is get yourself out of the way. Amen. Kinakailangan daw nating isipin na ang Diyos ay nandito at kinakailangan nating alisin yung sarili natin sa daan na nais na daanan ng Diyos sa bawat isa atin. As long as you're in the way, then God cannot do nothing for you. Yun pala, mga mahal na kapatid. Kaya mahirap na magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay dahilan tayo mismo yung nagiging sagabal at hadlang sa layunin ng Diyos before the foundation of the world. As long as you are in the way, then God cannot do nothing for you. Totoo po yun, mga mahal na kapatid. Kaya nga, kung hindi natin bubuksan yung mga puso natin, hindi makakapasok yung salita ng Diyos. Papakinggan lang natin dito at lalabas din dito, mga mahal na kapatid. Ngayon, naiintindihan natin, pero pag uwi natin sa tahanan natin, dahilan hindi naitanim yung salita ng Diyos sa ating mga puso, tatanungin ka ng iyong kasama sa iyong tahanan, ano nga yung title? Hindi man lang natin mabigkas ng tama. Unang-una, malimit sa ating ipahayag na kinakailangan mo mag-notes. Pero ano nangyayari? Matigas yung puso natin. Ay, kaya ko naman yang isipin. Nakatatak na yan sa isipan ko. Di ba? Pero pagka tinanong mo naman, di naman alam yung bagay na kanyang napakinggan. So, kinakailangan daw natin alisin yung pangangatwiran natin. Alisin yung sarili natin sa daan na nais, daanan ng Diyos. When you think your thoughts, then God's thoughts don't have a chance. Di ba? Kapag ka inisip mo yung sarili mong kaisipan, then yung kaisipan ng Diyos ay walang pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Or sabi ng prophet, but if you will quit,
Thinking your thoughts and think His thoughts. Di ba? Sabi ng prophet, kapag ka itinigil mo na yung pag-iisip ng mga sarili mong kaisipan, kagaya ng testimony ni Brother Gideon noong nakarang linggo, di ba? Yung kaisipan niya, ayaw niyang lumapit sa kapatiran. Pero, nang bigyan niya ng daan yung kaisipan ng Diyos, nagkaroon ng solusyon sa kanyang problema. Di ba? So, sabi rito, but if you will quit thinking your thoughts and think His thought, my thought is not your thoughts. Sabi ng Diyos doon sa Isaiah chapter 55. He said, if there be any praise, if there be any virtue, think on these things. Not what some church is going to say about it, but what God said about it. So, higit daw nating isipin kung ano yung sasabihin ng Diyos sa atin. Hindi kung ano yung sasabihin ng ibang tao, hindi yung sasabihin ng ibang iglesia sa atin. Kinakailangan gumawa pala tayo, mga mahal na kapatid, ng naayon sa nais ng Diyos na ipagawa sa buhay ng bawat isa atin. Amen. So yan po yung bagay na nais niyang ipakita, mga mahal na kapatid. Alisin natin yung sarili natin. Na tila bagayan yung humahad lang. Yung hiya, nandyan. At kung ano-ano pang mga bagay na nandyan, mga mahal na kapatid, yan pala yung nagiging hadlang para magawa at bigyan ng kapurihan ng ating Diyos. Diba? Sabi pa rito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18. So ito na yung bagay na hindi kamangmangan at hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Pero sa iba, mga mahal na kapatid, dahilan yung kaisipan nila ay kapagalan lang yan, yung paglilingkod na yan. Sayang yung oras na dapat sana ay pinagtinda ko na. Na dapat sana ay pinagtrabaho ko na, kumita pa ako. So hindi ka mangmangan at hindi kalugihan ang maglingkod sa Panginoon, mga mahal na kapatid. Sabi rito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila ng nangapapahamak. Diba? Yung mga alive na yan, sabi ng iba, mga hindi nakakaalam ng kaisipan ng Diyos. Napakarami nilang masasalita na hindi tama sa kanila na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Hallelujah! Verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. So ito na pala yun, mga mahal na kapatid. Hindi lahat ng mababait ay maliligtas. So isasawala ng Diyos yung kabaitan na yan. Pwede yang dayain ang kaaway. Pero yung kaisipan ng Diyos ang mahalaga sa Kanya. Yung kalooban ng Diyos ang mahalaga sa Kanya, mga mahal na kapatid. Sabi dito sa English, and will bring to nothing the understanding of the prudent. So meron silang mga understanding. And verse 20, sa Tagalog, saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutang ito? Di ba? Higit nating pinahalagaan yung pag-aaral, mga mahal na kapatid. Pero yung pag-aaral sa salita ng Diyos, isinasamtabi natin. Di ba? Okay lang na umabsent sa gawain, wag lang umabsent sa paaralan. Yan yung nakakalungkot na mga bagay na hindi ayon sa kaisipan ng Diyos doon pa lamang sa pasimula. Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. So kaya naman natin itong balansihin, mga mahal na kapatid. Ayon sa guidance ng mga lingkod ng Diyos sa bawat isa atin. Ito kasi yung kulang sa atin, ang humingi ng payo. Diba? Nagkukulang tayo dito. Dahilan nga, nagkukulang tayo. Paggising sa umaga, hindi tayo dumudulog sa Panginoon. Lord, ano ba yung kalooban mo sa araw na ito? Umaalis tayo sa pananalangin na walang kasagutan sa Panginoon.
Well, kung walang kasagutan doon sa panalangin, magtanong tayo sa mga lingkod ng Diyos. Brother, ano ba yung pwede kong gawin sa bagay na ito? At yan po yung kalooban ng Diyos, mga mahal na kapatid. Kailangan natin magawa yung kalooban ng Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay. Saan naroon ang marunong, saan naroon ang iskriba, saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Next verse. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Diba? Napakalayo yung kaisipan ng sanlibutan sa kaisipan ng tao. Ang kaisipan ng sanlibutan, yumaman. Pero ang kaisipan ng Diyos, maging kontento tayo sa paglilingkod sa Kanya. Dahilan yung kayamanan dito sa lupa, sabi ng Panginoon, ay dito, ginangat-ngat at kinakain ng kalawang ang mga kayamanan na yan. Sabi pa nga nung pangaral nung nakaraan, anumang nasa kamay mo, gamitin mo sa kapurihan ng Diyos. Amen. Pero minsan, talagang mahirap kapag ka nga naman, tayo rin naman ay minsan nagkukulang talaga, mga mahal na kapatid. Pero kung tayo magkakaroon ng pagkakatiwala sa Panginoon, ang Diyos ang magpo-provide ng mga bagay na yan, mga mahal na kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Sabi pa sa verse 22, sapagkat ang mga Hudyo nga ay nagsisingi ng mga tanda at mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. So they seek the sign, mga mahal na kapatid, in wisdom. So minsan, malinaw naman na yung kaisipan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos na nandyan. Pero dahilan mas matimbang sa iyo yung bagay, doon sa kabaliktaran ng kalooban ng Diyos, hihingin ka muna ng sign. Di ba? Malinaw na yung kalooban ng Diyos, pero mas matimbang sa iyo yung sa kabila. Hihingin ka muna ng sign. Di ba? Yan yung minsan, yung sign kasi minsan ay nagagamit natin sa maling paraan. Verse 23, datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. So, ang ipinapangaral natin dito, mga mahal na kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus. Na yung sa mga marurunong, sa mga Hudyo ay katitisuran, sa mga Hentil ay kamangmangan. Pero salamat, dahil kagaya natin, mga Hentil tayo, pero tinanggap natin ang bagay na ito, mga mahal na kapatid, sapagkat tayo'y tinalaga ng Diyos sa bagay na ito, natanggapin ito sapagkat ang kanyang binhi ay inilagay sa bawat isa atin. Verse 24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Amen. Sabi pa nga nung isang kwento, yung kwento nung isang awitin na ito, I have decided to follow Jesus. Diba? Pinagpapatay na yung kanyang pamilya. Diba? Hindi siya natakot. Nagpatuloy pa rin siya na ipaglaban yung pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. 25, because the foolishness of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men. Hallelujah. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. So, bulayin natin ang salitang ito, mga mahal na kapatid, na nawa higit nating pahalagahan yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, hindi ko po sinasabi na hindi nyo po pinapahalagahan na, kundi ang gusto ko pong ipakita, higit pa nating pahalagahan kung paano natin ito pinahalagahan ng mga nakalipas na buwan, taon, araw, mga mahal na kapatid, higit natin itong pahalagahan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kung pinagpala ka noon dahilan sa pagpapahalaga mo, higit mong pahalagahan pa. Dahilan nawa maging pagpapala ka din sa iba. Verse 26,
Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman ang tinawag. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Di ba? So karugtong ito nung pangangaral ng ating kapatid, Brother Alex, nung nakaraan. Hindi ang maraming makapangyarihan, hindi ang maraming marurunong, o kaya mga mahal na tao ang tinawag. Meron ba ditong marurunong? Meron ba ditong mga mahal na tao? Alamat alamang dahilan wala, mga mahal na kapatid. Verse 27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan. So, mahihina pala tayo, mga mahal na kapatid. Mahina sa pera, kapag ka nandyan yung pera. Mahihina. Although nandyan yung kahinaan na meron tayo, mga mahal na kapatid. Sabi nga ng ating kapatid, Brother Alex, maraming tinawag pero kakaunti ang pinili. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Next verse. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Next verse. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. 30. Natapat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan. He is our righteousness. He is our wisdom. Nandyan yung karunungan, nandyan yung katuwiran, nandyan yung kabanalan at yung katubusan, mga mahal na kapatid. Kaya tanggapin natin si Kristo sa ating mga buhay, mga mahal na kapatid. In verse 31, last verse, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. So nawa, mga mahal na kapatid, ang may pagmapuri natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. So sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14 to 16, so ilang mga talata na lang, mga mahal na kapatid. Sabi rito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Sa Tagalog, mabasa natin dito. Sa Tagalog, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. So, nawa maintindihan natin to, mga mahal na kapatid, na dapat pala merong mabuhay sa bawat isa atin at meron dapat tayong tanggapin sa buhay na ito. Dahilan kung wala tayong tatanggapin, mga mahal na kapatid, at mabubuhay lamang tayo ayon sa laman, di ba? Hindi pala tayo magkakaroon ng karunungan na ayon sa Espiritu. Dahilan sabi rito, ulitin natin, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sabi pa sa verse 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sino man. So next kong basahin muna, sa John chapter 16, marahil verse 13, kung di ako nagkakamali, mga mahal na kapatid, para higit nating maintindihan ang bagay na ito. Dahilan kung hindi natin matatanggap ang bagay na sabi rito, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. So ito yung pinapakita ko sa inyo kanina, mga mahal na kapatid, na dati sa panahon na nakalipas ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahilan kung babasahin pa natin, so nandiyan, kung hindi darating yung Espiritu Santo ng katotohanan ay dumating sa atin,
Hindi tayo papatnubayan ayon sa katotohanan. Sabi pa rito, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So ganoon pala kahalaga ang Espiritu ng Panginoon. Pero alam natin na meron tayong doktrina ngayon na ang bautismo ng Espiritu Santo ay hindi pa natin tinatanggap. Pero ang paggawa ng Espiritu sa ating kalagitnaan ay gumagawa sa panahon natin. Di ba? Sabi pa nga nung inawit natin nung nakaraang linggo, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Kapag ka ang Diyos o kaya ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, kapag ka yan ay kumilos, mga mahal na kapatid, mayroong gagawin yan sa ating mga buhay. Amen. At nais kong basahin yung Acts, mga mahal na kapatid, chapter 17, verse 30 to 31. Ito yung panahon na pinalipas na ng Diyos. Sa Tagalog, mababasa natin dito, yung panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos, mga mahal na kapatid. Amen. Verse 30 muna. Sabi rito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Malinaw pong nabasa natin to. Yung panahon ng kahangalan, yung panahon ng ignorance, pagiging ignorante sa salita ng Diyos ay kanya nang pinalipas. At kung mananatili pala tayong ignorante, nalipasan na tayo ng panahon. Kaya yung pagsisikap na basahin ang salita ng Diyos, makinig ng mga pangangaral ay ibinigay sa bawat isa atin. Kung wala tayong gagawin, mga mahal na kapatid, walang mangyayari sa buhay natin. Although ang Diyos ay nandyan na kumikilos at gumagawa para sa atin, hindi mananatili na wala tayong gagawin, mga mahal na kapatid. Diba? So in the time of this ignorance, God winked at. But now, commanded all men everywhere to repent. So, binigyan ng Diyos, mga mahal na kapatid, ang mga tao ng pagkakataon para magsisi. Verse 31, sa Tagalog, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Kilala niyo ba yung itinalagang ito, mga mahal na kapatid? Amen. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So dapat pala na makita natin at makilala natin yung ipinapahayag ng banal na kasulatan kung sino ang taong ito. Di ba? Sabi pa nga sa John chapter 1 verse 1, kung ating babasahin mga mahal na kapatid, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sino yung Word na ito? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin tatanggapin ang salitang ito na nahayag, the express thought of God, mga mahal na kapatid, diba? Hindi tayo makakaranas ng mga bagay na itinalaga ng Diyos sa kanyang mga pinili. So nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So yan mga mahal na kapatid. Balikan natin yung John na ating binabasa kanina. Chapter 16 verse 13. Habang may oras pa. Kaunting talata na lang mga mahal na kapatid. John chapter 16 verse 13. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, isa pang talata, mga mahal na kapatid, ang Amos chapter 3, verse 3, ay mayroong napakalaking
bagay o kaya kinalaman sa paksang ito kung paano tayo makakalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kung paano yung tatlong banal na binanggit natin kanina, si Enoch, si Abraham, si Noah, ay nakalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ang talatang ito, mga mahal na kapatid, ay mayroong napakalaking kinalaman paano tayo makakalakad sa kalooban ng Diyos. Makakalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo. Sa tingin po ba natin, mga mahal na kapatid, kasundo natin ang Diyos ngayon? Dahil kung iniisip natin ay malayo ang Diyos sa atin dahilan sa mga nagawa nating mga pagkukulang at mga pagkakamali, at hindi natin itinatama ang mga bagay na ito, tunay na hindi tayo makakalakad kasama ang Diyos sa buhay na ito. Kung ikaw ay palagi pa ring hindi sunusunod ang dress code ng Diyos, sa tingin po ba natin, kasama natin ang Diyos? Kung palagi ka pa rin nakashort, palagi ka pa rin hindi ayon sa pananamit bilang isang Kristiyano, sa tingin po ba natin, makakagawa ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan? Well, tama, magagamit tayo ng Diyos dahil lang nagsisisi tayo, pero paulit-ulit lang yung ginagawa natin. Magsisisi ngayon, gagawa ulit ng bagay na hindi kalooban ng Diyos, magsisisi ulit, magagamit ng Diyos. Ganun lang yung magiging routine natin, mga mahal na kapatid. At yan po yung nakakalungkot sa buhay, paglilingkod, kapag yung kaisipan ng Diyos ay hindi natin iniisip at binubulay sa ating mga buhay. Although, simple lang ito, pero gusto kong bigyan sa oras na ito ng bigat, mga mahal na kapatid, dahilan sa salitang ito ng Amos chapter 3, can two walk together except they be agreed. So medyo mabigat yon, pero kung pahahalagahan po natin ang salita ng Diyos, walang pagsala na ang Diyos ay makakasama natin sa paglakad na ito. Alam ko, mga madali lang naman yan eh. Pero dahilan palaging sumasagabal yung sarili natin, kagaya ng binasa natin sa sabi ng prophet, kapag ka hindi mo itinabi yung sarili mo at binigyan ng daan ng Diyos sa buhay mo, hindi tayo makakalakad kasama ang Diyos. Think His thoughts, mga mahal na kapatid. Isipin mo. Nandito kasi yan eh. Think His thoughts. Doon to sa application ng The Voice of God, mga mahal na kapatid. Think His thoughts sa pangangaral ng prophet doon sa 1963. At nung mabasa ko yan, mga mahal na kapatid, talagang gusto kong palaging makita. Isipin mo. Kaya naka-lock screen yan, mga mahal na kapatid, sa cellphone ko. Kasi gusto ko palagi kong isipin yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Think His thoughts, think His thoughts. Isipin mo kung ano yung kaluguran ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Sa una, medyo mahihirapan tayo, pero kung ulit-ulitin natin to, bulayin natin yung salita ng Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay. Yung dating bagay na hindi mo nagagawa, magagawa mo na ngayon. Amen. Dahilan tayo, bilang isang tao, likas talaga tayo, matigas yung ulo natin. Kinakailangan pa tayong pangaralan, kinakailangan pa tayong pagsalitaan ng mga bagay na ganito, mga mahal na kapatid. Pero kung sumunod na kasi tayo, di ba? Hindi na kinakailangan pang pangaralan ng Diyos ng mga salita na tila baga medyo mabigat. Pero sabi nga ng ating Panginoon, as many as I love, I rebuke and chasten. Magsisi ka nga, sabi ng Panginoon doon sa Revelation chapter 3. Kaya sabi rito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 15, but he that is spiritual, judgeth all things. Kung ikaw na spiritual na tao, magagawa mong hatulan ang lahat ng bagay. Mabuti pa ang bagay na ito, dahil ang spiritual ka, nasa iyo ang kaisipan ng Diyos, lahat ay masisiyasat mo kung tama ito o mabuti. At siya'y hindi sinisiyasat ni numan. Hindi ka na kailangan pangaralan ni numan, sapagkat ikaw mismo ay kaya mong pasunurin yung sarili mo.
Pero dahil hinihintay pa natin ang pangakong Espiritu ng Panginoon, then, nasa pagtuturo pa rin tayo. At minsan, masakit pero minsan napakasarap na turuan ng Panginoon. Dahil doon natin makikita na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak, mga mahal na kapatid. And verse 16, sabi rito, sapagkat sino ang nakakikilala ng pag-iisip ng Panginoon? So, sino daw nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Basahin natin sa English. For who has known the mind of the Lord that He may instruct Him? But we have the mind of Christ. Amen. Ang kaisipan ni Kristo ay nasa atin na. Sa pamamagitan ng mga salita na ating nababasa at napapakinggan sa ating panahon. Amen. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, huling talata na aking babasahin sa araw na ito. Looking unto Jesus, sapagkat si Kristo ang ating kaisipan, He is the express image, express thought of God. At ang Diyos mismo, mga mahal na kapatid, na nagkatawang tao, at ang salita na lumakad sa ibabaw ng lupa, na kung paano yung ilan ay hindi tinanggap ang salitang ito, pero tayo, bilang mga mananampalataya sa huling mga araw na ito, sabi pa nga, napakapalad ng mga tao na kahit hindi nakikita ang Panginoon ay sumasampalataya sa Kanya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Diba? Napakasarap na basahin, mga mahal na kapatid. Tingnan natin ang ating Panginoon na Siya ang may akda at Siya rin namang magtatapos sa Tagalog ng ating pananampalataya na Siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan Niya. Ano kaya yung kagalakan na inilagay sa harapan Niya? Walang iba yung kaisipan ng Diyos. Kaya Niya nagawang tiisin yung mga bagay na ito dahilan sa kaisipan na inilagay sa Kanya ng Eternal Father. Amen. The Eternal Spirit, mga mahal na kapatid, inilagay yung kaisipan ng Ama sa Panginoon. Kung bakit Siya nabuhay sa ibabaw ng lupa, ay yun yung Kanyang sinusunod, mga mahal na kapatid. Sabi rito, na Siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan Niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Di ba? Yung pangangaral nung nakaraan, sino yung pinakamalapit sa trono ng Diyos, mga mahal na kapatid? Di ba? Nandoon yung bride, nandoon tayo. Tayo yung pinakamalapit sa trono ng Panginoon. Hallelujah. Kaya anumang mga bagay na ating nararanasan ngayon, kagaya ng ating Panginoon, siya yung ating example. Kinakailangan pala nating tiisin ang mga bagay na ito. Mga mahal na kapatid. Amen. So nawa, sa paglilingkod natin sa panahong ito, ay hindi tayo napapagod na gusto nang tumalikod sa Panginoon. Nawa, mayroon tayong nakikita. Ito ay ang kaisipan ng Diyos na ating nauunawaan. Ang kaisipan ng Diyos before the foundation of the world ay nawa matanggap natin at nawa tinatanganan natin sa panahon natin ngayon. At nawa ito ang nagbibigay ng kalakasan sa atin sa paglilingkod. Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo nagpapagamit? Ito ay dahilan sa kaisipan ng Diyos. Dahilan sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Hindi sa kung sino pa man, mga mahal na kapatid, kundi dahil sa kalooban ng Diyos, ito yung nagtalaga sa atin para maranasan at mabigyan ng kapurihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo, mga mahal na kapatid, sa oras na ito. At marahil, medyo struggle man. So, kagaya nung naibahagi ko sa inyo kanina, mga mahal na kapatid, minsan mas masarap.
So gusto ko lang tingnan yung isang talata na nilalagay sa aking isipan. Marahil sa Ephesians chapter 1, bago tayo magtapos, at bago ko ibigay sa ating kapatid. Sa Ephesians chapter 1, mga mahal na kapatid, sa verse 9, sabi rito, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Having made known unto us the mystery of His will. So ito pala ay misteryo, mga mahal na kapatid. Ito pala ay itinago talaga sa kaisipan ng sangkatauhan. Ngunit ito ay kanyang inihahayag ayon sa kaluguran ng kanyang kalooban. Sabi rito, according to His good pleasure which He has purpose in Himself. So para rin ito sa Kanya. So ang mga kaisipan na ito, mga mahal na kapatid, tinanggap natin para rin naman sa Kanya. Amen. Kaya sa oras na ito, ating pagpasalamat sa Panginoon ang mga salitang ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka at pasalamatan ka sa gabing ito. Lord, sa oras na ito, marahil mo, nakita mo ang kalagayan ng aking puso, Panginoon. Batid mo yung tila baga struggle, ilan sa bagay na sinisikap kong gawin, Panginoon. Pero di pa ako sanay sa bagay na ito, ganitong bagay na gusto kong mangyari, Panginoon, sa pagtuturo. Pero alam ko, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na ito. So, mangyari nawa kung ano yung nais mo sa buhay ng bawat isa amin, magiman sa iyong lingkod, Panginoon. Pero nawa, Panginoon, ano man po na aming ginagawa, ito po ay ginagawa namin ayon sa kapurihan mo. At ginagawa namin ito hindi sa tao, Panginoon, kundi ginagawa namin ito dahilan sa iyo na tumawag sa bawat isa amin. Kaya Lord, sa oras na ito, ang aming paksa na pinag-usapan, think His thoughts, o kaya isipin namin kung ano yung kaisipan mo, ay isang napakahalagang bagay na marahil mainam pang palawakin, Panginoon, pero ito lang yung naabot ng iyong lingkod. Dahilan alam ko, mayroon pang mas malawak na pagtingin sa bagay na ito. Pero ayon lamang sa kasukatan ng iyong lingkod, ito po yung aking naibahagi sa gabing ito. Pero nawa, Panginoon, tulungan mo po ang aking mga kapatid na hanapin at palaging isipin kung ano ang kalooban mo sa kanilang buhay. Marahil ang iyong lingkod ay nakapangusap sa gabing ito. Marahil hindi ko naabot yung tamang plano mo, pero alam ko na ang iyong salita ay gagawa ng paraan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kung sila, ang aking mga kapatid na nandito, ay mga tinalaga mo sa kaluwalhatian, Panginoon, alam ko, mayroong impact ang salitang ito, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya, Panginoon, akin po itong pinagkakatiwala sa iyo. Meron mang mga salita, Panginoon, na tila baga mabigat, pero alam ko, nasanay na ang aking mga kapatid sa mga ganitong pangungusap sapagkat ang pagkain namin ay mga laman, Panginoon, mga karne, hindi na mga, marahil meron pa rin naman kaming pagkain na gatas, Panginoon, pero ang nais mo ay isang pagkain ng isang agila, Panginoon, sa mga huling araw na ito. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na magawa ang iyong kalooban sa aming mga buhay at higit pa, Panginoon, na magsama-sama ang bawat isa amin na naglilingkod na mayroong kasiyahan at naglilingkod na mayroong kagalakan sa aming mga puso na ikaw ang aming nakikita, ikaw ang aming pinapupurihan at ikaw ang aming niluluwalhati. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Ito'y hiling namin at samo. Binabalik sa banal mo pong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Ating palakpakan po ang ating Panginoon. God bless you po.